Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning. Muli, tayo po'y narito upang pasalamatan ang ating Diyos at sasabihin siya at itataas ang kanyang pangalan. Dahil sa umaga po ito ay walang imposible po sa kanya. Puri ng Panginoon, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pagkinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 118, 1. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. 14 to 24. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. Glad songs of salvations are in the tents of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. The right hand of the Lord exalts. The right hand of the Lord does valiantly. I shall not die, but I shall live, and recount the deeds of the Lord. The Lord has disciplined me severely, but He has not given me over to death. Open to me the gates of righteousness, that I may enter through them and give thanks to the Lord. This is the gate of the Lord. The righteous shall enter through it. I thank you, you have answered me and have become my salvation. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This is the Lord doing. It is marvelous in our eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and He has made His light to shine upon us. Bind the festal sacrifice with cords up to the horns of the altar. You are my God, and I will give thanks to you. You are my God, I will extol you. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His steadfast love endures forever. Tayo po mga lang. O mahal namin Diyos na makapangyarihan, sa lahat, patuloy ka namin pinupuri at sasambahin. Kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan at biyaya na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Tunay na ikaw ang Diyos, nakakaalam ng aming pangangailangan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa sita at sa luha, upang maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, ang iyong presensya ang maghari sa araw nito at ang aming naririnig na iyong salita ay maiatinig sa aming puso at isipan. Salamat muli, Panginoon, sa pag-ibig at katapatan. Sa pangalan po ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay inaanyahan ko po ang lahat upang mawit ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa panguna po ng ating music team na si Brother A.J. Alfaro. Sabay-sabay po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Psalm 118, verse 25 to 29 says, Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord.
The Lord is God, and He has made His light to shine upon us. Bind the festal sacrifice with cords, up to the horns of the altar. You are my God, and I will give thanks to you. You are my God, I will extol you. O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Ang awit na ito ay isang panalangin para sa tagumpay ng mga hinirang at panawagan sa lahat na magalak sa araw ni Yahweh dahil sa kanyang nanatiling kagandahang loob at pagliligtas. Inilalarawan nito ang isang prosesyon ng mga nananalig, masayang masaya at pinagpapala sa pagpasok nila sa bahay ng Panginoon hanggang sa marating ang dambana. Sa Ebanghelyo, makikita po natin na si Kristo ang pumasok sa templo ng Diyos at doon sa dambanang banal ay minsan lang hinandog ang kanyang sarili nang dahil sa ating mga kasalanan. Doon nakamtan niya para sa atin ang walang hanggang katapusan upang tayo naman ang makapasok sa bahay ng Diyos, makalapit sa Kanya at masiyahan sa liwanag ng Kanyang piling magpakailanman. Kaya mga kapatid, kayang umawit at magpayag ng papuring pasasalamat sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay at tapat. Ipagbunyi natin siya at itaas ang kanyang pangalan. Let's sing Magnificent Marvelous Matches. Magnificent, marvelous, matchless, too vast and astounding to tell. Forever existing worlds above, now offered and given to all. Oh, Father of beauty eternal, the Father, the Spirit, the Son, so patient, endlessly generous, magnificent, marvelous, matchless. Creations bring different voices, the mountains exalt and they stand. The seasons rejoice in your faithfulness, while life is sustained by your hand. You know every letter we call, you made every chain in the sky. Each day that raises and never lies. Magnificent, marvelous, matchless, how great thou shalt be, thou endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless, what a place that you entered our brokenness, revealing the fullness of time. How far we have fallen from righteousness, but not from the mercies of God. You brought us our to redemption, your days are fullness of light. The day of forgiveness flowed us apart. Magnificent, marvelous, matchless, how great thou shalt be, thou endures forevermore. Magnificent, marvelous, matchless, you live in your resurrection, you lead us to infinite heights. You let it consider our day has come. Magnificent, marvelous, matchless, how great thou shalt
His love endures forevermore. Peace and marvelous righteousness, how great, how sure. His love endures forevermore. Peace and marvelous righteousness. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Let's sing Blessed Assurance. All our attempts to
dadako po tayo sa ating pananalangin. Hintayin lang natin sila. Okay. Sige po. So ngayon naman ay lalapit po tayo sa ating Panginoon. Pikit po natin ang ating mga mata. Magdulog tayo sa Kanya. Let's pray. Our dear Lord, we are thankful once again for another new day that you have given us, Salamat Panginoon, that after a productive week, you have given us a day of rest, so we can thank you for all that you have done for us, for all that you have provided for us. Salamat Panginoon also for the blessing of work, because through it we are able to bless our families, we are able to use the resources that you have placed under our care so that we can provide, Panginoon, for others and be a blessing to others. And today, dear Lord, we would like to spend it in your presence, spend this day in your presence with rejoicing and thanks for all that you have done for us. We also thank you, dear Lord, for good health and strength that you continue to shower upon your people. O Lord, we come to you with humble hearts. We seek your forgiveness, the blessings that Christ has earned for us on the cross. We pray, O Lord, that may you cleanse us with your word today as we approach you, as we bless you. So we ask that may you put into our remembrance the things that you have taught us. And grant, O Lord, that we will continue to walk in them as well. Dear Lord, we remember our country, the Philippines, at mga leaders namin. This past week, we have learned a lot of things about these past few months, how our government, O Lord, has been spending yung resources, how they have been using it. So we pray, O Lord, for our leaders. Just as we understand, O Lord, that they are your ministers, whom you have placed under our care, because you, O Lord, are our sovereign King, the Master of all things, who gives responsibilities to His ministers. So we pray, O Lord, that may those who are responsible and who occupy positions of authority would be held accountable, Panginoon, sa mga recent na pangyayari. We also ask, O Lord, that in the midst of all this, may you grant, O Lord, peace and contentment to our souls. We know, O Lord, that everything is under your control. You are King. You sit above all power, all rule, all authority. And nothing escapes, O Lord, your sight. You know all things. And so, even though, Panginoon, while we may see things and deem, Panginoon, na uncertainty sa mga bagay-bagay, we come to you, O Lord, in humble surrender and relief as well, because at the end of the day, all of these things happen under your rule. At hindi po kayo nagugulat sa mga pangyayari, O Lord.
because of this, we can continue, Panginoon, with the lives that you have given us each day. And we can sleep soundly at night. So we pray, O Lord, against corruption and abuse of authority. And we pray, O Lord, that they will be held accountable sa mga misuse ng resources ng government. We ask, O Lord, that the truth will prevail. At the same time, O Lord, we also pray for our brothers and sisters in government who continue to teach your word, to preach the gospel. As they continue in this, may it bear fruit, Panginoon, so that the staff at saka mga government employees would learn about the principles in your word, and this would be reflected, Panginoon, in how they conduct themselves each day, at makita rin ito, Panginoon, sa mga transactions nila. We pray, O Lord, that may you also bless this ministry you have placed under our care. We ask, O Lord, that may you grant us to be faithful in teaching the gospel to our families, to our friends, sa mga Sunday school students, our children, and to others, O Lord, you have sent our way. May we be faithful, O Lord, in preaching and teaching your word. That just as you have taught, O Lord, your people to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded them to do. May we also, dear Lord, fulfill this, while holding on to the promise that you will be with us until the end of the age. And so we pray, O Lord, that may you help us to point one another to you, our Savior and Redeemer. Dear Lord, we also ask, as a church, and come to you with our personal concerns. We pray for those of us who are sick, those of us who are may mga nararamdaman, Panginoon, and ask that you extend your healing hands upon us so that we would be well. We pray, O Lord, for Dre and Candice and Butsipon. We also ask, O Lord, that you would help us manage yung mga physical conditions namin, those of us who are taking maintenance medicines. We pray, O Lord, that you would help us in monitoring and regulating yung mga things that we take in, and things that we do. We ask, O Lord, that we would not only be committed to good health, but to a life of wellness also, understanding that our bodies are a gift from you. And so may we consider, O Lord, these things as we live out each day in your presence and under your blessing. Dear Lord, we also ask that may you also
grant us to minister, Panginoon, sa aming mga loved ones. That just as you have given us, O Lord, our families as our first ministry. We pray that you would equip us with your word, so that we would be able, Panginoon, to disciple our families and point them to you. As a church, we pray that we would be faithful in doing this as well. O Lord, we also pray for our brothers and sisters in other countries who continue to minister and preach the gospel. Especially, Panginoon, sa mga bansa that have yet, Panginoon, to understand the gospel or the good news of Jesus Christ. And to peoples that have yet to be reached with a message of reconciliation. We pray, Panginoon, for our brothers and sisters na inuusig, especially now, Panginoon, sa Nigeria. May mga balita, Panginoon, that Islamists have killed 25 Christians in 12 days. And so we pray for them, for their families also. May you strengthen, O Lord, your church that is persecuted in these lands. O Lord, we pray that as we consider also yung mga iba't ibang mga vocations that you have given us, iba't ibang callings, iba't ibang responsibilities and roles as fathers and mothers, sons and daughters, grandparents, as students, employees, and bosses. May we understand, dear Lord, the calling that you have given us, that you have placed us, Panginoon, in positions of responsibility and authority, hindi lamang para mag-acquire ng knowledge or skill, but that because you are Father in heaven, are holy, you have also called your children to be holy. As we approach you, O Lord, in the study of your word, we pray, Panginoon, that you would open our eyes to the truth. Grant us to see your beauty and majesty in the study of the Scriptures. Piling din po namin, Panginoon, na buksan niyo po ang aming mga tenga. Grant, O Lord, na marinig po namin ang inyong tinig. In doing so, we pray that we would respond to the shepherd's call. We are your sheep, the sheep of your hand. And so grant that we would come to you in hearing you call our names. And so, dear Lord, as you speak to us through your word, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadakpo tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. Sa pamumuno po ng ating kapatid na si AJ Amparo, tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Hebrews chapter 10, verse 19 to 25, ito po ang sinasabi. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is, through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Tunay nga ang salita ng Diyos at katotohanan, at ito ay kanyang kinasiyahan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos, at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo ito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang ebanghelyo ng ating Diyos at ikapagligtas na si Yesu Kristo. Good morning. Good morning. Ngayon naman po ay hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. Para po sa ating karagdagang kaalaman. So, Hebrews chapter 10. Nasa New Testament po yun. Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. At ganito po ang sinasabi. Verse 19. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago, buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabil. Alalaang bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Last week po pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27 that it is God's initiative. Siya po yung nangunguna sa paggawa ng kanyang katawan. It is God who establishes the church. It is He who makes us also members of the body of Christ. Isa lang po ang katawan ni Kristo. At lahat na mananampalataya kay Kristo ay kabahagi po ng kanyang katawan. Marami ang ministries at iba't iba ang mga kaloob na binigay ni Kristo sa bawat mananampalataya. And in spite of that, nagkakaisa po tayo dahil kay Kristo. In other words, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang mga members at ang mga ministries at gifts. At the same time, hindi rin natin maaaring sabihin na, katulad sa 1 Corinthians 12, hindi natin pwedeng sabihin na, hindi nyo ako kailangan. As if inilalayo at hinihiwalay natin ang ating mga sarili sa katawan.
Hindi rin natin maaaring sabihin na hindi namin kayo kailangan. As if ibinababa natin ng iba at tinataas natin ang ating mga sarili. Si Kristo po ang ulo ng iglesia, and therefore there is no room para magmataas. Pinagsama niya ang mga malalakas at mahihina sa isang katawan. At binigay niya tayo sa isa't isa para alagaan natin ang isa't isa at magsama-sama tayo sa hirap at saya hanggang sa kanyang pagbabalik. Therefore, kailangan po natin ng isa't isa. These are the truths po that Scripture tells us about the Christian, and being a member of the local body of Christ. Napag-aralan din po natin last week na ang definition po ng Bible sa church ay hindi po isang gusali, hindi building, hindi rin ito location, kundi these are people. Mga tao ito, mga persons that God has called and separated unto Himself. Sa umagang ito, pag-aaralan naman po natin ang consequences po ng ating pagkilala kay Kristo. Ang bunga po ng Ebanghelyo sa ating buhay at pagsasama bilang kanyang katawan. So, hindi lamang natin pag-aaralan ang pagbabago na makikita sa buhay ng isang mananampalataya, kundi ang impact nito sa ating mga ugnayan at pagsasama sa ating mga kapatid sa Panginoon. Mahalaga pong pag-aralan ito sapagkat in the good news, pinapahayag po ng Diyos na siya po ay He is a promise-making God. And He is also a promise-keeping God. He makes promises and He keeps all His promises. He has invested Himself, He has committed Himself to fulfilling His covenant promises para tubusin tayo at dalhin tayo at dalhin sa atin ang pagbabago. Sabi nga po dito sa Hebrews 10 verse 20, by a new and living way which He inaugurated for us. A new and living way. Dahil tayo nananalig kay Kristo na siyang gumanap ng ating katubusan para sa atin, nais nating makita ang pagbabagong ito sa ating buhay. And I'm sure you will agree. Sa ating nais nating makita ito sa ating mga pag-iisip, in the way we think, sa ating mga attitudes, sa ating mga commitments and priorities. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, panalangin ko po na maunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging kabilang sa Iglesia ng Diyos at mabigyan linaw ang mga katanungan sa ating isipan ukol sa pagsasama natin bilang isang pamilya at katawan ni Kristo. Nawa bigyan rin tayo ng mga bagong naisip na makilala ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang gawain bilang tapat na manunubos at tagapagbuklod ng bayan ng Diyos para makatugon tayo sa maayos na pagsamba habang tayo po ay nabubuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang tanong natin sa scripture sa umagang ito ay twofold. Number one, what is the basis we Christians commit to the local church? Bakit ba tayo nagko-commit? I mean, hindi tayo attendees lang. Yung mga older Christians, ang tawag nila dyan ay mga Zimbabwe. Why? Bakit hindi gano'n? Why do we commit? At ano yung basis no? Second question, what does this commitment look like? What does this commitment look like? Ang aklat po ng Hebrews ay naisulat most probably noong 67 to 69 AD. Pag binasa natin ang kasaysayan, makikita natin noong 64 AD, during this time sa Roman Empire, what took place during this time ay yung pagsunog sa Kapitolyo at isinisip po ni Nero yung pagsunog sa Kapitolyo sa mga Christians. And that is why many of the citizens of the empire hated the Christians. Pero sa totoo lang, kaya sinunog ni Nero ang Kapitolyo
ay dahil gusto niyang gumawa ng gusali at wala nang mapaglalagyan pa ng mga gusto niyang mga buildings na gagawin. So, para bumango ang kanyang pangalan, kailangan may mapagbuntungan ng sisi doon sa pagsunog sa Kapitolyo. At sinisi ito sa mga Kristiyano. So, itong aklat na ito ay sinulat 3 to 4 years after. And during this time, namatay si Apostol Pablo at saka si Apostol Pedro. Yung dalawa sa kilalang mga apostol noong time na yun na nagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Hindi natin po kilala ang manunulat ng Hebrews. Ganun pa man, alam natin na Jewish po ang kanyang background. Dahil pag binasa natin ang aklat na ito, marami pong references sa aklat na ito sa Old Testament. He is a pastor, yes. He is a preacher, a writer. At marami dito ang makikita natin yung knowledge niya about the Old Testament. Alam din natin na siya po ay tagasunod ni Kristo. Although Jewish ang kanyang background, alam natin na sumusunod siya kay Kristo dahil mababasa natin ang kanyang pananampalataya dito sa sinulat niyang aklat. Ang readers po ng Book of Hebrews, yung immediate recipients, ay isang community of believers na lumaki po sa Judaism. Kaya nga Hebrews ang aklat. Lumaki po sila sa Judaism, nakakilala po sila kay Kristo. At dahil sa kanilang pananampalataya, kasalukuyan po silang inuusig at nagtitiis dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. Just a year before the writing of this book, namatay po si Apostol Pedro. Pinako po siyang papaligtad. Because he deemed it, sabi ni Apostol Pedro, hiniling niya po yun, na he is not worthy to be crucified tulad ng Panginoong Jesus. So hiniling niya na papaligtad siya ng ibako. At sariwang-sariwa pa yan sa isipan ng mga Christian communities, especially itong community na sinusulatan ng pastor, ng Jewish pastor na ito. Dahil sa pag-uusig, mayroong ilan na hindi lumago sa community nila. Ganun naman it usually happens kapag sinusubok ang isang community of believers o kapag sinusubok ang isang church, doon napapatunayan kung sino ang tunay na tagasunod ni Kristo at doon din nakikita kung sino ang hindi. At mayroong ilan na hindi lumago. Sabi nga ng writer ng Hebrews, dapat sana nagtuturo na kayo. Ganito ang sinabi niya sa chapter 5 verses 11 to 12. Concerning him, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. Ang problema nila, yung spiritual hearing nila. For though by this time you ought to be teachers, dapat sana nagtuturo na kayo. Pero ang you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Hindi sila lumago. Hindi sila nag-ugat sa salita ng Panginoon. Pero imbis na panghawakan nila ang mga salita ni Kristo sa kanilang ikalalagog, nagpatuloy sila sa mga cultural practices. Imbis na pakinggan nila ang salita ng Diyos, imbis na itago nila yun sa kanilang mga puso, mas pinili po nila na sumunod sa kultura nila bilang mga Hudyo. And now they are in danger of leaving the community and of course falling away from the faith. At most probably, ganito ngayon at tumatakbo sa isipan ng komunidad na ito dahil nga inuusig sila. Inuusig kami kasi hindi raw kami sumusunod sa mga pista at mga tuntunin ng ating kinalakhan at nakasanayan. Nakakilala lang kami kay Kristo, nag-iba na ang aming mga practices. Hindi na raw kami naghahandog
sa Day of Atonement, kasi dapat once a year, naghahandog sila sa templo. Bilang mga Hudyo, nakakilala sila kay Kristo, hindi na sila sumasama doon. Hindi na raw kami, dahil hindi kami sumusunod sa mga Jewish practices, hindi na raw kami lumalakad sa katuwiran. Tama pa ba na magpatuloy kami kay Kristo? Tama pa ba na mag-commit pa kami? Ano pang yun yung mga katanungan sa kanilang isipan? Which leads us dito sa ating passage sa verses 19 to 21. Yung binasa natin kanina is, it is filled with temple language or Levitical language, priestly language. The writer of Hebrews teaches itong mga readers niya about the reality that they enjoy in approaching God because of the work of the great priest. May pinabanggit na great priest dyan, na si Jesucristo, in fulfilling yung demands ng eternal covenant. At naiintindihan nila ang mga bagay na ito dahil nga, sabi niya, they are brethren, brothers, dahil sa kanilang Jewish background. Ganito po ang sinasabi sa verses 19 to 21. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Hebrews 10 verses 19 to 21. Sinasabi dyan, therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which He inaugurated for us through the veil, that is His flesh. And since we have a great priest over the house of God. Himay-himayin lang po natin yan. May binabanggit dyan na confidence to enter the holy place. A few years back, pinag-aralan po natin ang Temple of Jerusalem. Nung dalawang temple ang ginawa. Yung first temple, syempre kay Solomon, anak ni Haring David. And later on, nasira po yun. Muli itong ni-restore ni King Herod. So, noong time ni Jesus Christ, yung temple na nakatayo po ay hindi kay Solomon, kundi kay King Herod yun. And now, dito, ang plano, pag tinignan natin ang pagkakagawa o disenyo ng templo, it has two main chambers. Yung pagpasok niyo po, ang tawag doon sa external or yung outer chamber, pagpasok po ay yung holy place. And yung internal, ito po yung Holy of Holies. Yung dakong kabanal-banalan. Ang buong templo po ay, pag inisip po natin, ito po ay place of service ng mga priests. Hindi basta-basta makakapasok doon sa building na yun. Ang pwede lang na mag-minister doon ay mga priests. Hindi pwede mga ordinary citizens. Pero doon sa Holy of Holies, wala lang makakapasok doon. Kahit ikaw ay priest, ang makakapasok lang doon ay yung dakilang saserdote or yung high priest. Dahil itong most holy place or Holy of Holies is dwelt by God. His presence is there. At ang naghihiwalay dito sa dalawang dakong ito, doon sa dako ng Holy Place at saka Holy of Holies, ay isang malaking tabing. Ayon po sa tradisyon, ang tabing na ito ay may taas na 60 feet. At may lapad po na 30 feet. Ang kapal po na fabric ay 4 inches. Saan ka nakakita ng fabric na ganyan? Itong tela natin ngayon, wala pang 1 inch. Pero ang fabric nila, ang kapal ng tabing ay 4 inches. It is said, at sinasabi ng mga scholars, nang ikabit yun at isabit, it took 300 people para isabit yun. Imposible itong basta-basta na mapunit ng kung sinong tao. Pero nung ipako ang Panginoon sa krus, at nung siya'y namatay, napunit ang tabing. Ngayon makikita natin dito, although nananahan ang Diyos sa kalagitnaan ng Israel dahil sa templo, what's ironic is that may naghihiwalay pa rin sa kanila para makalapit sa Kanya.
hindi sila basta-basta makakapasok sa kabanal-banalan. May naghihiwalay pa rin. At once a year, pumapasok ang dakilang saserdote o yung high priest sa Holy of Holies para maghandog ng pampalubag loob sa ikapapatawad ng kasalanan ng buong Israel. Ginagawa po nila ito taon-taon, once every year. At pagpasok po ng high priest sa Holy of Holies, hindi po siya maaaring tumagal doon. Otherwise, iisipin kasi ng mga tao na baka namatay na siya. Pag hindi ka kasi karapat-dapat na pumasok doon, God will strike you down on the spot. Nakwento ko rin a few years back na kaya nga may mga bells ang mga high priest sa kanilang uniform. Pagpasok nila doon at saka meron silang nakatali sa kanilang waistline, ay para malaman ng mga tao sa labas, kasi hindi nga sila pwedeng pumasok sa loob. Malalaman nila na buhay pa yung high priest kapag dahil doon sa kalansing ng mga bell. Pero sa oras na tumigil yun, mapapaisip na sila, siguro namatay na ito. Ibig sabihin, hindi karapat-dapat yung high priest na pumasok doon. At pangalawa, hindi rin karapat-dapat yung naging handog. So ang mangyayari doon, pag namatay yung high priest sa loob ng dakong kabanal-banal, hihilahin nila siya palabas. Kaya nga hindi pwedeng magtagal doon sa loob ang high priest. Pero in the case of Christians, it's interesting dahil yung passage sinasabi sa atin, sa verse 19, we have confidence to enter the holy place. Hindi lang tayo tulad ng mga Hudyo sa Old Covenant na takot na pumasok, nanginginig pumasok sa dakong kabanal-banalan. Ang sinasabi ng writer ng Hebrews dito is that we are at home in the holy place. We are at home in God's presence. Malaya tayo, nakapasok, and we are free and confident in entering it. We find joy in the presence of God, our Creator and Savior. Why? Why is there a difference? Sabi sa verses 19 to 20, by the blood of Jesus, by a new and living way, which He inaugurated for us through the veil, that is, His flesh. Tanungin lang natin ang scriptures, ano ba yung kinalaman ng dugo ni Jesus or His death on the cross doon sa ginagawa ng mga high priest sa temple? And why is this a new and living way? How is it a blessing or beneficial for God's people so they can enter the Holy of Holies? Ano nagbago? Urong lang muna tayo, few verses back, sa verses 10 to 13. Sabi po ng writer ng Hebrew sa verses 10 to 13, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices, which can never take away sins. But He, referring to Christ, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until His enemies be made a footstool for His feet. Noong unang panahon po, araw-araw daw nangangasiwa ang bawat saserdote at taon-taon sila, paulit-ulit ang term na ginamit dito sa passage, na naghahandog ng hain sa templo. So we can imagine yung templo, laging may nasusunog doon. Laging mayroong inaalay. Walang tigil, walang patid. Laging mayroong mga hayop na dinadala doon. Pag nag-aalay sila, kailangan natin tandaan, sabi taon-taon. Ibig sabihin, yung alay ay valid lamang para sa isang taon. Kaya nga ang sabi ng scriptures, hindi makaaalis ito na kailan pa man ng kasalanan. Kasi nga valid lang siya ng isang taon. Kailangan nilang gawin ito sa susunod na taon. Pero si Kristo, nang makapaghandog ng hain para sa ating mga kasalanan,
Ito ay isang hain lang, minsan magpakailanman. At dahil hindi ito valid for 1 year, kundi eternal, tayo ay pinapaging banal. Dahil sa kanyang handog, pinunit ngayon ang tabing. Tinanggal ang tabing na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Kaya nga ang nangyari, dahil sa kanyang kamatayan, malaya na tayong makalalapit sa Diyos dahil kay Kristo. It is a new and living way. Sabi nga ng Panginoon bago siya umalis, di ba? I am the way, the truth, and the life. And no man can come to the Father but by me. So Christ's work of redemption for His people is real and efficacious. Marami sa atin iniisip nung mamatay si Kristo o nung nabuhay si Kristo, gagayahin natin si Kristo. Kaya ganun din ang ginagawa. Pero kung ganun ang mangyayari sa tingin natin kay Kristo at kung yun lang ang naging benefit para sa atin, na exemplary or naging good example lang siya, ibig sabihin, hindi niya tayo talaga tinubos. Hindi niya tayo talaga niligtas. Ngunit hindi naman yun lang eh. Kaya nga sinasabi ng mga scholars at saka mga theologians, Christ's work, yung pagtubos niya sa atin ay totoo. Ito ay tunay. At may impact ito sa buhay ng mga sumusunod sa Kanya. Bakit? Number 1, ito. Sa harapan ng Diyos, kaya nga malaya tayong nakalalapit sa Ama. Hindi tayo katulad ng mga sinaunang mga saserdote na nanginginig pumasok sa templo. Pero ang term nga na ginamit dito, pag tinignan yung original language, sabi dyan, we have confidence. Ang sabi sa mga pag pinag-aralan yung mga languages, no, we have boldness. We are bold. May tapang tayo na pumasok sa templo. Sa dakong kabanal-banalan. Sa presensya ng Diyos. Nang dahil kay Kristo. And that is why verse 21 now tells us, we have a great priest over the house of God. Yung salitang great dyan, ang ginamit ay mega. In one sense, tulad siya, si Kristo po ay tulad ng mga high priest noong unang panahon na pumapasok sa dakong kabanal-banalan at naghandog. Pero ultimately, Christ is unlike them. Hindi siya tulad nila dahil sila po kasi ang hinain nila ay hayop. Siya, ang hinain po niya ay ang kanyang katawan. Hinain niya ang kanyang katawan sa harapan ng Ama. Sa dakong kabanal-banalan. At ginawa niya ito minsan lang magpakailanman para dalhin tayo doon sa harapan ng Diyos. Napakaganda po ng ginawa ni Kristo. At dahil sa Kanya, naging katanggap-tanggap ang handog sa Ama upang tayo naman ay tanggapin ng Ama. It is not by our works that we are acceptable before God. If iniisip po natin na the reason may boldness tayo na pumasok sa templo ay dahil sa sarili nating gawa, you are mistaken. Hindi tayo ang naghain ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Ang naghain ay si Kristo. Hindi tayo. Kung aasa tayo sa sarili nating mga gawa, uulitin ko po ang sinabi ng mga writers. Ang ating mga gawa ay natutulad sa mga maruruming basahan. Yung inaalay ni Kristo ay napakalinis at napakadalisay. So pinapaalala po dito ng manunulat sa kanyang mga nadi-discourage at doubting readers na magbalik tanaw sila sa ginawa po ni Kristo. Ano ba ang ginawa niya
Hindi lamang para sa akin or para sa inyo personally, kundi para sa atin na sumusunod sa Kanya bilang isang komunidad. Ano pang naging blessing sa atin bilang isang komunidad? Kadalasan kasi pag iniisip at pinag-uusapan ang salvation, ang nasa isipan natin ay personal ito. And that is correct. Pero kasi ang blessings of salvation ay hindi lamang para sa isang tao lang. Sabi natin last week, the point of salvation is the church. Tinubos ka niya para maging kabahagi ka ng kanyang katawan. So ano ba ang blessing noon para sa atin? So, which leads us to doon sa first principle sa verses 19 to 21. Sabi dyan, ano ba yung basis kasi? Diba? What is the basis we Christians commit to the local church? Is it our work? No. Verses 19 to 21, it tells us Christ our high priest made the perfect sacrifice so we can have access to the Father. Siya yung gumawa. Siya yung gumanap. Hindi tayo. Hirap na hirap nga tayo paglabanan ng ating mga struggles at saka mga tukso eh. Aasa pa tayo na maging katanggap-tanggap yung gawa natin sa harapan ng Ama. Siya lang. So Christ our high priest made the perfect sacrifice so we can have access to the Father. Meron po kwento ng isang outsider na nakipag-usap o nakipag-appointment sa isang pastor ng church. At ganito po ang naging usapan nila. Sabi po kasi ng outsider, gusto daw niya maging member sa church. Kaso may problema po siya. Tinanong ng pastor, so ano yung ano? Ano po yun? Ano yung problema niyo po? Sagot ng outsider, alam ko po yung kasalanan ng mga miyembro ng church. Eh di ba po, kapag ang isang matinong itlog ay isinama sa mga bugok, ano pong nangyayari? Naintindihan agad ng pastor yung ibig sabihin ng outsider na ito. At pinipigil ng pastor na matawa sa sinasabi ng outsider. Kasi yung sinabi ng outsider, it works both ways eh. Pwede bumalik yun sa'yo eh. Ano ibig mong sabihin? Ang tingin mo sa sarili mo ay hindi bugok. So siguro nagtataka po tayo kung ano ngayon ang problema sa sinasabi ng outsider. Ganito po ang problema dyan. Kapag ganyan ang ginamit nating pananaw sa ating buhay, that will not lead us to the gospel. Napaka-super na tingin natin sa sarili natin. Mature pa nga ang ginagamit ng mga ibang Kristiyano. Mature po ako. You're wrong. Marami po sa atin na namihasa na dahil sa pakikinig sa tinig ng ating kultura, ang definition po natin ng kasalanan ay ganito. Ang kasalanan po ay malawakang problema sa sistema ng lipunan o ito ay malawakang problema ng sangkatauhan. Tingin natin okay lang na pag-usapan ng kasalanan kasi nga kasalanan ito ng sangkatauhan. Problema ito ng ibang tao. Pero pag pinag-usapan na natin ang ating mga sarili, ang ating personal na kasalanan sa harapan ng Diyos, nag-iiba ang ating pananaw. Personalan na eh. And para sa kultura, it's not okay na pag-usapan ang sarili kong kasalanan. Pero okay na pag-chismisan ang kasalanan ng iba. Mga kapatid at kaibigan, ito po ang totoo. Ito ang tingin ng Diyos sa ating lahat, sa bawat isa sa atin. May kabubukan tayo sa kanyang harapan. Bugok tayo. Bulok ang ating kalooban. Baluktot ang ating mga pag-iisip. Dahil sa ating kasalanan, wala sa atin ang matuwid.
Kahit umapila pa tayo, hindi tayo pakikinggan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Hindi tayo maaaring lumapit sa Kanya ayon sa ating mga gawa. Wala po sa atin ang super, walang malinis, walang matuwid, ni isa. At paulit-ulit na makikita natin yan in the pages of Scripture. But God, ang maganda sa Ebanghelyo, pinakikita nito na Diyos lamang ang banal at matuwid. Siya ang may karapatang magparusa. At kung titignan natin, pwede niya tayong parusahan on the spot dahil sa ating mga pagsalaksa. At kung gawin man niya yun, matuwid pa rin siya. Kasi tayo yung masama eh. Sa kanyang karunungan at katuwiran, pinadala po niya ang kanyang anak. Ang kanyang anak ang naging tao, at siya ang naging ating kinatawan sa harapan ng Ama. Kaya nga siya yung naghain ng kanyang sarili nang dahil sa ating mga pagsalansan. And praise the Lord, mga kapatid at kaibigan. Nagkaroon tayo ng daan para makalapit sa Ama. Hindi tayo sa ating gawa, hindi tayo kay Kristo sa kanyang gawa. What is the basis we Christians commit to the local church? It is not on the basis of our works. It is not on the basis of our fellow men. Hindi. Christ, our high priest, made the perfect sacrifice so we can have access to the Father. At dahil sa ginawa ni Kristo, ano ngayon ang impact nito sa ating relationship, sa ating buhay bilang isang community? What does this commitment look like in the church? Pagkatapos ipahayag ng writer ang ginanap ni Kristo, binigyan niya ngayon yung mga readers niya ng instruction kung paano sila mamuhay bilang isang iglesia sa harapan ng Diyos. Mapapansin natin pag tinignan natin yung verses 22, 23, and 24, yung command na let us, puro naka-plural. It speaks of community. Hindi ito personal. Salvation has an impact on the body of Christ. Ibig sabihin, hindi lamang ito isang personal application, kundi para ito sa kabuuan ng kanilang komunidad na nakakilala kay Kristo. In a sense, pwede rin natin sabihin, ito yung mga one another verses sa aklat na ito. Diba? Ito yung one another verses dito. Sabay-sabay ito tinutupad dahil sa na-accomplish ni Kristo para sa kanyang mga hinirang. So punta po tayo sa verse 22. Ang makita po natin dyan, yung first point sa verse 22, what does this commitment look like in the church? Number 1, verse 22. We are called to sincerely draw near to Christ with faith together. We are called to sincerely draw near to Christ with faith together. Sabi dyan, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. May dalawang bagay na tinituro sa verse na to. Dahil nakalapit na tayo sa Diyos, may assurance tayo ngayon na malinis na po ang ating mga budhi. Dahil nga nilinis na ang ating mga puso at nahugasan na ang ating mga katawan ng dalisay na tubig. So everything, yung larawan na ginagamit dito ng writer is about yung ritual washing nila noong unang panahon sa Old Covenant. Pero sabi niya, ang pinagkaiba nito, kasi sa kanila ang paglinis yung physical lang. Pero dito sa ginawa ni Kristo, pati ang budhi natin. Nilinis. Kaya nga nakalalapit na tayo ng malaya. Isa pa, dahil totoo ito sa ating buhay, nararapat lamang na ipakita natin ngayon ang ating pananampalataya sa paanong paraan? Sa paglapit sa Diyos ng may tapat na puso at lubos na pananampalataya sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya ay ito. Anong pinipunto niya? Ang tunay na pananampalataya ay may pagnanais na lumapit kay Kristo. Hindi lamang
magbilang isang Kristiyano o mag-isa? Hindi. Kundi kasabay niya ang kanyang mga kapatid. Kaya nga let us uulitin ko, marami sa mga preaching ngayon, puro individualism ang pinapalagana. Mapapansin niyo, maging sa ating mga kanta, yung mga ginamit na pronouns doon ng team natin ay plural. We, us. We talk about the church, the body of Christ. We are encouraged na lumapit kay Kristo at dapat lang na ipakita natin ang ating commitment sa paglapit kay Kristo. Pero hindi ka lalapit doon ng mag-isa lang. Isama mo ang mga kapatid mo. Hindi mag-isa. Dahil lahat ng sumusunod kay Kristo ay may access na lumapit sa Kanya. So yun yung verse 22. We are called to sincerely draw near to Christ with faith together. Pangalawa, verse 23. We are called to hold fast to our confession of hope together then. We are called to hold fast to our confession of hope together. Sabi sa verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Pag binabasa ko to, mas parang gusto kong palitan yung salita, imbis na confession of hope, confession of faith. Pero hindi. May intention dyan yung writer kung bakit imbis na gamitin niya ay confession of faith, ang ginamit niya ay confession of hope. Meron daw tayo pinanghahawakang pag-asa. Alam po kasi ng writer ng Hebrews na hindi magiging madali ang buhay ng pagsunod kay Kristo. At present sa kanyang pagsulat sa kanila, hindi talaga madali dahil inuusig sila. Dahan-dahan silang inuubos, pinapatay sila. Pinahihirapan sila. Maraming pagsubok. Ang norm sa buhay ng Kristiyano ay pagsubok. Kaya nga hindi natin dapat yun kinamumuhian. Hindi natin nilalayuan. Hindi natin pinag-pray na sana Panginoon tanggalin mo ang pagsubok sa aking buhay. Hindi. Ang panalangin natin ay, Panginoon, patibayin niyo po ako sa pananampalataya. Habang dumadaan ako sa pagsubok na ito. And therefore, dahil dumadaan sila doon, dahil maraming susubok sa ating pag-asa kay Kristo, ito ang kailangan talaga natin. Ang payo niya sa kanila, huwag mag-alinlangan. Huwag mawawalan ng pag-asa kay Kristo. Bakit? Sapagkat tapat siya na nangako na mag-iingat sa atin para manatili sa Kanya hanggang huli. He who promised is faithful. Nangako siya na iingatan tayo, therefore mananatili tayo sa Kanya hanggang huli. Ang ginamit na salita dito ng writer ng Hebrews ay hold fast. Ang katumbas niyan siguro sa atin ay ganito. Sino ka dito ang nakasubok na sumabit sa jeep? Ito parang ayaw umamin. Parang kunwari may kinakakot sa bato. Okay lang naman yun. Ako nakasabit na ako ilang beses, nalaglag pa nga eh. Gulong pa ako eh. Umuwi ako ng nilalagyan, pero ibang kwento na yun. Anyway. So, nung college ako, sumasabit ako. At kapag sumabit ka sa jeep, ang hawak mo doon, hindi katulad ng hawak mo kapag nasa loob ka at nakaupo ka. Ang hawak mo doon, pag nakasabit ka, kapit ka. Hindi pwedeng paisi-isi ka lang doon. Kasi minsan may mga mabibilis na jeep, katulad yung mga papuntang Montalban. Di ba? Akala mo, akala mo, dala-dala, maliit na sasakyan di ba? Kailangan, kapit ka. Yun ang ibig sabihin dito ng writer. Kapit na mahigpit. Because the only way we will learn to hold fast
Sabi dito, notice, ang principle dito ay community. Matututo ka lang na kumapit ng mahigpit kung kasama mo ang kapatid mo. Siya ang magsasabi sa'yo, "Ops, kapatid, kapit ng mahigpit." Kasi sa atin, ang problema sa atin, kapati tayo sa sarili natin, akala natin alam na natin ang lahat, akala natin alam natin ang ating mga kakayahan. Hindi, kailangan natin ang ating mga kapatid para sabihin sa atin kung ano ang problema sa atin at kung ano ang ginagawa nating mali. Kaya nga, this is in the context of community. Natututo tayo humawak at kumapit ng mahigpit nang may kasama tayo. Nag-aaral tayo ng sabay-sabay habang nagbubuhatan tayo ng mga kabigatan dahil sa mga pagsubok sa pananampalataya. Mahalaga po na nagpapatuloy tayo sa pag-aaral ng salita para natututo tayong humapit ng mahigpit sa mga pangako ng Panginoon. At ang magsasabi sa atin na huwag kang bibigay, huwag kang bibitiw ay yung kapatid natin. Yung kasama natin. So we are called to hold fast to our confession of hope together. Pangatlo, verses 24 to 25. We are called to encourage one another to love by gathering together. We are called to encourage one another to love by gathering together. Verses 24 to 25. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another all the more as you see the day drawing near. Sabi po ng writer ng aklat, let us consider. Dapat daw natin pinag-iisipan itong bagay na ito. At hindi lamang siya na yung naisip ko lang ngayon tapos makakalimutan ko na. Hindi. Every time that we are supposed to, that we are expected na magagather, ganito dapat ang ating pag-iisip. Dapat daw natin pinag-iisipan, pinaglalaanan ng oras ang bagay na ito. Ano daw ang dapat na pinag-iisipan? Sabi niya dyan, how to stimulate or encourage one another. Ang term na ginamit pa nga sa original language, itong stimulate or encourage one another ay to irritate one another. So parang ganito yun, kung sa tingin mo yung kapatid mo, kampante na, at saka medyo parang to the point na natutulog, gisingin mo, irritate mo, encourage him, masyado na siyang comfortable sa sarili niya. Or pwede rin sabihin, to excite. We are to consider exciting one another. Mamaya, titignan natin yun. Ngayon, itong pinapagawa ng writer na to stimulate, to encourage, to excite, to irritate, ano yung direction nito? Ano yung layunin niya? Para saan? Ano yung i-excite sa atin? Sabi niyo dyan, to love and good deeds. Hence, makikita po natin dito, it is our responsibility sa isa't isa na udyugin o himukin ang isa't isa sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. As Christ followers, tayo po ang nagsisimula sa pag-encourage ng iba. Hindi natin hinihintay ang ating kapatid na kapag nakita pa natin, kapatid, kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Hindi ka na magtatanong. Nakikita mo siya, alam mo may pangangailangan yan. Encourage mo na. Magsimula na sa'yo. Magsimula sa atin, sa bawat isa sa atin, ang pag-udyok sa ating kapwa sa pag-ibig at paggawa ng mabuti. And how does this look like? Makikita natin yan in many forms sa loob ng church and in the passage of Scripture. Nandyan yung magpatawaran, nagbibigayan, nagtuturo sa bawat isa sa paggawa ng mabuti. Pero it's also interesting na hindi siya nagtapos doon. Itong pinagagawa niya, may background. Dahil nga inuusik sila, merong ilan sa kanila na sadly,
tumalikod na sa pananampalataya. Napatunayan na hindi totoo ang kanyang pag-asa. Na hindi si Kristo ang hinahanap niya. Kaya nga siya tumalikod. Kaya nga sila tumalikod. At hindi na kung term natin ang gagamitin, hindi nag-a-attend. Hindi na siya dumadalo sa mga pagtitipon. So ngayon, anong sabi ngayon ng writer bilang pastor? Sabi po niya, not forsaking our own assembling together as is the habit of some. As is the habit of some. Kasi meron iba na tumalikod na ayaw na. But, ano daw sabi niya, encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Ang day na tinutukoy dyan ay yung araw ng Panginoon. Ibig sabihin, itong instruction to encourage, to love, and good deeds can only be fulfilled kapag nagpapatuloy sila sa pagdalo sa mga pagtitipon. It makes sense, mga kapatid. Kasi paano mo nga naman masasabi na natanggap mo ang pagmamahal ni Kristo kung hindi ka naman dumadalo sa mga pagtitipon? Sino ang magsasabi na nagmamahal ka sa buong katawan at mahal mo ang kapatid mo kung hindi ka naman dumadalo? For love to be displayed, it needs others. It needs others to be shared away or to be given away. You cannot give it away tapos wala namang tatanggap. Hindi ka naman dumalo, so paano mo maibibigay yun? Common sense. Sabi mo na may pagmamahal ka ni Kristo pero wala namang tumatanggap ng pagmamahal na binibigay mo. Nakakatawa. Or paano natin nasabi na nakakapagpalakas tayo ng loob ng iba and we are exciting others to love and good deeds kung tayo naman po ay missing in action. At tayo mismo hindi rin excited sa pagdalo, sa pagsama ng mga banal. Paano mo nasabi na excited ka sa Panginoon kung hindi ka naman excited sa mga pagsasama ng banal? Does not make sense. Kung mayroong dalawang bagay na excited po akong gawin, at makikita niyo po ito sa ministry linggo-linggo. Ito ang una yung paghahanda ng sermon para may makakain ang aking mga kapatid. Kahit kailan, ever since na nakilala niyo ako, sasabihin ko po sa inyo, hindi ako nasistress na mag-aral at maghanda ng sermon para sa inyo. Oo, mahirap. Mahirap ang pag-aaral. Pero hindi ako nasistress. Hindi niyo ako maririnig na sasabihin ko, naku baka may baka marinig ito ng kaaway. Hindi ako kahit kailan nagkasakit dahil sa paghahanda ng sermon. Hindi. Iyon ang isa kong excitement pagdating sa ministry linggo-linggo. Yung paghanda ng spiritual food para sa aking mga kapatid. One time, nag-usap nga kami ng isang member pa ng ibang church. Sabi niya, bakit niyo hindi binobroadcast sa mas malawak pa na sa Facebook or sa social media? Hindi niyo i-open yung mga messages niyo sa mas malaki pang audience or sa general audience. Sabi ko, kasi yung pagkain na hinahanda ko ay para sa mga tupa na binigay sa akin ng Panginoon. Sila yung pinagkaloob sa akin. Sila yung pinagpala sa akin. Sila yung immediate audience ko. Ngayon kung meron mga nais na gustong makikain, pwede naman din. Pero hindi ko pwedeng ihanda ang sermon para sa lahat. Merong mga tupa, merong mga pastol na para sa kanila. Pero, ang nasa isipan ko habang ginagawa ko ang sermon ay para doon sa mga tupa na binigay sa akin ng Panginoon. Number 2, ang isa pang bagay na excited akong gawin
sa ministry every Sunday ay makasama ang bawat isa sa inyo. Oo, introvert ako, pero nais kong if there's anything that gives me excitement ay yung makita ang bawat isa sa paglilingkod at sa panambahan. Sabi ko nga noong ating Pastor and Teachers Recognition Day, it humbles me to hear how the ministry of the Word has deeply impacted your lives and that of your families. Nothing brings me more joy than to see you being nourished in God's Word and taking on the challenging and joyful service of bringing the good news to our ladies, children, and teens. Mapapansin nyo, hindi kasama yung men kasi yung men under my care na yun. Pero yung ladies, children, and teens at yung mga families natin, that is under yours. At the same time, it is also your ministry. Kailangan din po natin maintindihan na hindi naman pastor lang yung nag-minister. Kailangan ko rin ang ministry nyo. May ministry rin kayo sa inyong pastor. May ministry rin kayo sa isa't isa. It's also your ministry. Mga kapatid, it's also your ministry. And I would like to take this time para kung hindi tayo aware, then may this open your eyes na may ministry rin kayo sa inyong pastor. And I also seek your ministry. That it is also your ministry to your pastor when you come on time to church weekly. When you come to church, knowing na meron kayong pinaglalabanan or may mga struggles kayo sa buhay at pananampalataya, nevertheless, you still come to church. Natutuwa ako. Nakita ko si Puknay kanina. Catfish pala, ayaw na niya ng Puknay. May sakit. Napansin niyo ba may sakit sa Puknay? And yet, nandyan siya. Naglilingkod. Hindi niya masyadong iniinta. Pero natutuwa ako kasi she finds fulfillment doon sa at such an early age, pinaglilingkuran na niya kayo. Hindi natin maaaring hindi natin na-realize. Yung struggles ng bawat isa, bahagi yun ng ministry natin sa isa't isa. And so when you come to church, and you come with your families, showing that you are discipling them to Christ, it is your ministry to your pastor and to one another as well. When you come and bring your Bibles to church, that is your ministry as well to one another. When you come prepared to listen to a sermon, when you come prepared na makinig sa isang sermon, that is your ministry to your pastor and to one another also. Kadalasan kasi, alam ko naman na yung iba sa atin ang gagaling pa ng work at inaantok. Pero may kanya-kanya tayong talagang struggles. At alam ko yung pakiramdam ng kulang sa tulog kasi kahit ako kulang sa tulog. Pero kailangan natin mag-minister. Kailangan natin maglingkod sa isa't isa. Hindi lang makinig, kundi handa tayong isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya hindi tayo simpa-uwi. It is also your ministry to your pastor and to your brothers and sisters when you serve and pray for one another, especially sa mga may sakit at nangangailangan. Kaya natutuwa ako sa nangyari sa ating chat group. Kasi, nung una, ang intention ko lang doon, para mapabilis yung communication. Pero eventually, naging prayer group rin ito. Pag may mga pangangailangan na kailangan ipag-pray, doon binabato yung mga prayer requests. At gusto kong magpatuloy yun. I have to confess, mga kapatid,
your presence in our corporate gatherings is an encouragement sa inyong pastor. Maaaring hindi niyo ma-realize yun, pero hinahanap-hanap ko po kayo. Minsan, syempre, nasasaktan din ang inyong pastor. Kukumustahin kayo, hindi. Kukumustahin ko kayo online kasi hindi ko nga kayo nakita nung sa atin. Yung iba, hindi pa sumaksagot. Pero hindi ko na lang din pinipilit. Pero yes, your presence in our corporate gatherings is an encouragement to your pastor. And yes, uulitin ko, hinahanap-hanap ko kayo. Kung kayo nahihiya sa inyong pastor, at alam ko naman yung pakiramdam, ako rin nahihiya sa inyo. Pag hindi na kayo sumagot sa akin, hindi ko na ipipilit ang aking sarili. One time may miyembro na nagsabi sa kanyang pastor, Pastor, pag po kayong magsasawang turuan kami. Pero that same member na nagsabi sa kanyang pastor na huwag magsasawa sa kanila. Napansin ng pastor, laging absent. How is it, mga kapatid? How is that an encouragement para magpatuloy sa ministry? Sinabi mo sa pastor mo, huwag siyang magsasawa, pero ikaw lagi kang absent. Paano naging pagpapala yun? Hindi ba naging walang kabuluhan yun? Yung dapat sana na pagpapala, imbis na maging pagpapala, ginawa pa natin walang kabuluhan. Ginawa natin nonsense. Huwag natin gagayahin itong miyembrong ito. Hindi yung encouragement. Naging kabigatan pa kay pastor. Anong ginawa ko? Bakit biglang pagkatapos niya sabihin sa akin na huwag magsasawa? O ako, nagsastruggle ako na huwag magsawa, tapos siya biglang nagsawa? Mga kapatid, church life is about being committed to the local body of believers. Binigay tayo ni Kristo sa isa't isa. Napag-aralan natin yun sa 1 Corinthians 12. And just as Christ was committed, makikita natin dito ngayon sa Hebrews chapter 10, na committed si Kristo na tubusin tayo. Kaya nga siya pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. At tinupad niya, ginanap niya ang lahat na hinihiling ng Ama. At ang ginawa niya, nang tuparin niya lahat yun, isinama niya tayo sa loob. Para doon makita natin ang kagandahan ng Ama. At doon tayo masiyahan sa Kanya. We are called to do things together so that we grow together. And in this growing together, makikita natin dito sa Book of Hebrews, chapter 10, yung threefold grace ng Panginoon. Kung hindi natin napansin doon sa ating mga points, may threefold grace na binigay ang Panginoon. Yung faith, yung hope, yung love. Doon sa mga principles, makikita yun. We are called to sincerely draw near to Christ with faith together. Faith refers to doon sa past, sa ginawa ni Kristo. Number 2, we are called to hold fast to our confession of hope together. It refers to our future in Christ. Hanggang sa kanyang pagbabalik. Pangatlo, we are called to encourage one another to love by gathering together. Nakikita ang pag-ibig ni Kristo sa atin dahil sa ating mga pagtitipon, sa ating mga pagsasama. Kaya mahalaga ang faithful church attendance every Sunday at yung involvement ng ating mga pamilya sa buhay ng church. Because Christ has committed us to Himself and to His church or to His body. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukod po natin ang ating sarili sa tapat at mapagmahal na Panginoon. Tayo man lang. Our loving Heavenly Father, nagpapasalamat po kami for your word. These are truths, O Lord, that
we tend to take for granted. Nevertheless, Panginoon, napapasalamat po kami because you have taught them to us this morning why commitment is important in your body. Because you set the example. You first set, Panginoon, the standard of what it means to commit. And you were committed, O Lord, Panginoon. You have invested yourself in the redemption of your people. And for this, O Lord, we are thankful. Nagpapasalamat po kami. We glorify you and praise you for your wisdom and your power and love for your people. O Lord, we pray as well that we would consider these things, Panginoon, that we have learned this morning in how we encourage one another to love and good deeds by the threefold grace that you give us in faith, hope, and love. May you continue to teach us, O Lord. Huwag rin po kami magsasawa, Panginoon, na makinig sa inyo. At gawin, Panginoon, ang inyong kalooban. So that, O Lord, as you preserve us, we pray that we would persevere, Panginoon, in the midst of struggles and trials in the faith until you return. And so we pray, O Lord, that you would strengthen us. We see your grace around us, O Lord. We see your work, Panginoon, in the lives of our fellow brothers and sisters. Grant us, O Lord, na as we see these things, may we praise you, and at the same time, may it encourage us to serve one another in ministry as well. And in the end, in this exchange of gifts, Panginoon, and ministries, we pray that you would be glorified, Panginoon. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay nagdakot na po tayo sa Ministry of Christ and Offering. Basahin po natin ang sa Matthew 6, 1-4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Tumayo po tayo upang umabot ang papuri sa harapan. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all of ye heavenly hosts. Praise God
O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at tinataas sa mga ganito. Panginoon, salamat po sa lahat, sa mga biyaya na pinakakalaw mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa spiritual at pinansyal na ibinigay mo ngayong mundo. At ganoon din po, Panginoon, sa karunungan at kaalaman na gamit ang Panginoon sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, Panginoon. At ito po ay aming mais pamuhay sa aming araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa pagpapala at biyaya na ibinigay na aming mga kapatid. At ito ay malaking bagay po dahil magagamit po namin ito sa aming gastusin ng iglesia. At ito po ay makatulong din, Panginoon, sa mga nangangailangan. Kaya, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyo lahat. Kaya ibinabalik namin sa iyo ang mataas na pagpuli at pagsamba sa matang sa Pangalan ni Jesus. Amen. Mananiti po tayong tayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.